O anak, saan ka pupunta? Lalayas ka na ba? Sige, lumayas ka na. Total, pabigat naman ako sa buhay mo, di ba? Ay naku pa, huwag ka nang malungkot. Gagawin ko lang naman to para sa inyo ni James kasi gusto kong gumanda ang buhay nyo. Pwede bang payakap naman o bago ako umalis, please? Ay, tumigil ka, Jenny. Ayoko, kaya umalis ka na lang. Pa, umalis na pala si Ate Jenny. Bakit hindi mo ko tinawag para nakapagpaalam naman ako sa kanya? Ay nako, James, hindi na kailangan. Kaya mabuti pa kumain ka na lang. Pero sa bagay pa, marami na tayo pera niyan. Lagi kong hihingian ng pera si Ate Jenny nito. Sana pa maintindihan nyo ni James kung bakit kailangan ko makipagsapalaran dito sa ibang bansa. Mahal na mahal ko kayo pa. Sagutin mo naman pa please para masabi ko sa'yo na nandito na ako sa Saudi. Ay naku, ang papa ko talagang matampuhin. Hindi sinasagot ang mga tawag ko. Hello ate, padala mo nga kami ng 30,000. Hello James, kamusta na kayo dyan? Ano, 30,000? Sige, magpapadala ako mamaya. Si Papa, kamusta na? Si Papa, pwede ko ba siya makausap? Mamasyal sana kami ni Papa eh. Ah, si Papa heto naglalaban ng damit. Ay, ganun ba? Sige, okay lang. Ingat kayo dyan. Mahal na mahal kayo ni ate. Ayun pa, magpapadala daw si ate ng pera. May pangwaldas na naman tayo pa. Oh, ayos yan. Sana mapasaya ko kayo ni Papa sa perang ipapadala ko sa inyo. O James, tawagan mo nga ang ate mo, hingian mo nga ng pera. Sabihin mo, kailangan mo lang sa school. Eh pa, kakapadala lang ni ate ng pera eh. Pero sige, para may pangwalwal tayong dalawa. Hello ate, pwede bang padala mo ako ng 20,000 ngayon? Kailangan ko lang kasi sa school eh. Hello, James? Ano? 20,000? Kakapadala ko pa lang sa inyo ni Papa noong nakaraang linggo. Naubos na ba lahat yon? Sige na te, kailangan lang. O, sige na te, babay na. Sige, papadalhan ko kayo mamaya. Sige ba? Bye! Ingat kayo dyan, mahal na. Mahal kayo ni ate. Uto-uto talaga ang ate ko na to. Oh James, anong sabi ng ate mo ano? Magpapadala ba daw siya? Oo naman pa. Mamaya daw ay magpapadala siya agad. Paldo na naman tayo nito pa. Sana ginagamit na lang sa tama ang pera na pinapadala ko kay James at Papa. Opa, nakuha ko na ang perang pinadala ni ate. Matutupad na ang pinaplano natin. Pa, salamat anak ko. Ngayon, sigurado na ang ating pangarap. Loka-loka talaga ang ate mo. Talagang huhutan natin ng pera ang ate mo para magawa natin ang gusto natin. Oh Maria, makikiusap sana ako sa'yo na pakisabi kay Jenny na may utang kaming 1.2 million sa bangko. Hindi kasi ako kinakausap ng anak ko na yun eh. Ha, Mang Kanor, 1.2 ang utang nyo. Ang laki naman po. Pero sige po, sasabihin ko na lang po kay Jenny. Sige Maria. Hello, Ginny. Can we talk about your contract? Sure, sir. Hold on. Congrats, Jenny. Your contract was done, but sadly, we don't want you anymore. Thank you so much for your sacrifice. But sir, I need this job because I have a family in Philippines that I need to feed. No, Jenny, as I said, we don't want you anymore. Hello, Jenny, my friend. Kamusta ka na dyan? Hello, Maria. Kamusta na dyan, ano? Nagpunta kasi dito ang papa mo eh, at ang sabi niya ay may utang daw siya sa bangko ng 1.2 million. Sige, Maria. Sige, ingat ka palagi dyan, ha? James! Sagutin mo, please. Kailangan ko kayong makausap ni Papa. Oh, ano pa? Nasabi mo na ba kay Maria yung 1.2 na penging utang natin? Oo naman anak, basic na basic lang kaya yun. Diyos ko, anong nangyari sa mga pinapadala ko kay James at kay Papa? Bakit nagkautang pa sila ng ganong kalaking halaga? Nawalan pa naman ako ng trabaho, hindi ko na alam kung anong gagawin ko nito. Siguro uuwi na lang muna ako sa Pilipinas para malaman ko kung anong ginagawa ng dalawa. Lagot na ko nito. Ang daming miss calls ni Ate Jenny. Baka nag-aalala na yun. Siguro kailangan ko munang umuwi kasi hindi ko na alam kung ano ang ginagawa nila sa mga perang pinapadala ko sa kanila. Tapos na din naman ang kontrata ko dito. At isa pa ang laki ng utang nila, 1.2 million. Nakakalungkot lang. Hindi ko maisip na magkakautang sila ng ganong kalaki samantalang sobra-sobra naman ang pinapadala ko sa kanilang dalawa. Nakakalungkot lang kasi sa dami ng perang pinadala ko sa kanila, kahit itong bahay namin ay hindi pinaayos kahit papaano. Kahit ito man lang kusina, hindi pinaayos ang bubong para sana hindi na nababasa ng ulan. Kahit itong kwarto, sira-sira na hindi man lang binilhan ng bagong plywood.
Pero teka, bakit wala ang mga gamit nila? Kanina ko pa napapansin. O Ate Jenny, ikaw na ba yan? Kailan ka pa dumating ate ko? Bakit hindi ka nagsabi sa amin? Anong nangyari? Bakit nagkautang kayo ng ganong kalaki eh? Ang laki-laki naman ng pinapadala ko sa inyo buwan-buwan. Ganito kasi yun ate eh. Tara, sumama ka sa akin, may pupuntahan tayo. Sandali lang, James. Saan ba tayo pupunta? Gutom na kasi ako eh. Basta ate, may pupuntahan tayo. Dali, sumama ka sa akin. Welcome home anak, surprise. Sana magustuhan mo itong bago nating bahay. Oo naman anak. Lahat ng perang pinaghihirapan mo ay dito na pupunta. Sana magustuhan mo itong regalo namin sa iyo, anak. Dahil sa sakripisyo na ginagawa mo para sa amin. Eh pa, bakit kayo nagkautang ng ganong kalaki? Wala, anak. Pakulo lang namin yun ni James. Balak sana namin bilang ka na sasakyan. Hindi ko akalain na gagawin niyo lahat ng ito pa. Maraming salamat sa inyo ni James. O sige na, tama na ang drama, kumain na tayo para makapagpahinga ka na sa maganda mong kwarto.